Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at dalikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin niyo nga po muna sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Panginoon. Noong tayo po o kapag tayo ay dumadalo sa mga katikisem, lalo na kapag binyag, ay lagi nating naririnig na tayo po ay nakikiisa sa pagkahari, pari at propeta ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya muli pinapaalalahanan tayo, lahat ay nararapat na sumunod, pakinggan ang panawagan ng Diyos maging propeta. Pag sinabing propeta, ang kanyang gawain o ang kanyang misyon ay magpahayag ng salita o magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng mensahe ng Diyos. Malinaw po ba? Ngayon, bakit hindi tayo nakakasunod sa misyong pagiging propeta? O kaya naman, bakit hindi nagiging maayos, hindi tayo nagtatagumpay na maging propeta? Una, tingnan po natin sa unang bahagi ng atin pong narinig na ebanghelyo, sinugo ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Hindi mag-isa, kundi dala-dalawa. Kapag pinagnilayan pa natin ito, o pwede naman isa-isa lang. Kaya lang, ang nangyayari ay kapag inisip natin na ako lang, magkakanya-kanya tayo ng diskarte. Mas maganda yung mayroon tayong tinatawag na companion, yung kasama. Sinugo, dala-dalawa, may partner, may kaibigan, may kaakiba o kaagapay. So ngayon, bakit hindi tayo nagtatagumpay maging propeta? Kasi hindi natin maayos ang atin pong pakikipag-ugnayan. Mahabang proseso. Minsan kasi pag naglalakbay na, kapag magkasama na kayo, doon mo matutuklasan, doon din lalabas yung kailangan ninyong makilala o kilalanin ang isa't isa at tanggapin
ang kalakasan at kahinaan ng iyong kasama. Makakasama. Hindi ko alam po kung sinabi pa ni Jesus na, okay, choose your partner. Hindi natin alam. Pero po, pwede rin naman sabihin, ikaw o kayong dalawa, magkasama, o kayong dalawa, umayo kayo. Ayun nga lang, nagiging problema ay, ayaw ko sa kanya. Gusto ko yun. Kaya hindi nagiging matagumpay yung isang misyon kasi doon pa lang sa daan, hindi kayo magkasundo. Naintindihan ba? Baka lang po kasi, lahat tayo tinatawag, pero hindi nga tayo nakakatugon dahil nga sa ganitong pag-uugali natin. Baka yung isa gusto siya lagi masunod. Yung isa gusto naman laging naghihintay lang ng kung anong sasabihin. Walang initiative. Yung isa naman sobra. Yung hiwaga na pag maglalakbay, talagang kailangan maging open-minded ang dalawa. Para sa kung ano man yung lalabas na issues, lalabas na mga problema, masolusyonan nilang dalawa. Kasi mahirap po yung gumagawa ng isang misyon tapos hindi kayo magkasundo. Nakukuha niyo po ba? Mahirap yun. Kaya kailangan pang, yung dalawa muna, kailangan muna nilang kilalanin din ang isa't isa. Pangalawa, ang sabi ni Jesus, na pwede natin mapagnilayan, marami siyang hindi ipinadala. Kayo ba? Kamusta kayo pag nagbabiyahe? Ilang maleta ba ang daladala ninyo? Pag magbabiyahe, probinsya lang yan. Minsan yung sasabi natin, ilang buwan ka ba doon? Bakit ang dala mo maleta? Overnight ka lang. Pero kung makagayak ka, parang isang linggo ka na, o kaya ikaw na maninirahan ka na ba sa pupuntahan mo? Yan, sabi niya, ito lang ang dadalhin ninyo, tungkod at sinelas. Iwan ninyo, wag na kayong magdala ng pagkain, lukbutan, pera, bihisan, wag nang magdadala niyan. Kaya, bakit hindi nagiging matagumpay at hindi tayo makausad? Kasi ang dami nating bit-bit. Nagpapabagal. Di ba? Lalo na kapag naghahabol kayo ng biyahe, di ba? No? Tapos may mabagal kasi may maleta. Ikaw, backpack ka lang, takbo ka na. Ito, hindi makausad. Nagpapabagal sa inyong paglalakbay. O ngayon, sasabihin naman natin, paano yan? Magugutom tayo. Paano yan? Saan tayo bibili paano yung pamalit? Paano? Sa ganitong aspeto, ang sinasabi ay, yung paniwalaan mo yung sinasabi nating, God will provide. Na kailangan nating matutunan. Kaya nga sabi, bakit di tayo nakakausad sa ating misyon? Kasi natatakot tayo. Paano yung pagkain? Paano yung tirahan? Paano yung kung ano man mga iniisip natin? Kaya hindi tayo makalakbay. Hindi tayo makaalis ng pinto. Sabi, iwan ninyo yan. God will provide. Nga lang po, isa kasi sa kalaban natin ay yung pride. Yung ayaw nating manghingi. Iba pong konteksto, yung hingi ka na lang ng hingi. Yung sa misyon natin, sa misyon o gawain na ipinagagawa ng Diyos, kailangan mong matutong magtiwala sa Diyos na siya ang bahala sa iyo. Kasi hindi naman ito gawain ng tao, gawain ito ng Diyos. Inihilingan lang tayo ng tulong. Sa karanasan namin mga pare, sa ibang simbahan, nakakailang simbahan na ba ako? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na simbahan na itong aking napupuntahan. Pang-anim na ito. Iba't iba ang komunidad, iba-iba yung size, iba-iba yung ambience,
Iba-iba din ang amoy. May amoy Makati, may amoy Divisoria. Kung saan tayo isugo, doon tayo. Hindi sa kung ano yung convenient. Hindi sa kung ano yung komportable ako. Ayoko dito, amoy Divisoria dito, dalhin niyo ako sa Makati. Walang ganun. Hindi dapat ganun. Kundi matutong magtiwala sa kung ano ang karunungan ng Diyos sa anong maaabutan mo, yan. At totoo naman po, no? Magto 2 years na po ako dito. Dumating akong payat dito. Patabang ng patabang. Kasi wala naman po talagang magugutom na pari, mga propeta, misyonero. Walang magugutom. Kasi ang Diyos ang magpro-provide. Huwag na nga lang maarte. Kung ano yung ibigay na damit, yun ang damit. Minsan nga, mas magarbo pa yung pinapasuot nyo sa akin eh. Dati po, no, ang damit ko lang, yung binibili sa Green Hills. Pero ngayon, binibigyan nyo ako ng branded. Sinasabi ko lang po ito dahil yung patotoo na hindi mo dapat problemahin yung mga pinoproblema mo na nagpapatigil sa iyo na sumunod o tumugon sa panawagan ng Diyos. Bakit maraming hindi makapaglingkod sa simbahan? Bakit maraming hindi nakakapagsimba o ayaw magsimba? Kasi paano yung kakainin namin? Paano yung kahanap buhay namin? Paano yung mga bayarin namin? Kaya hindi na lang ako pupunta ng simbahan. Pero kung alam mo lang yung nawawala sa iyo, at kung alam mo lang kung ano ang mapapala mo, kung pipiliin mong tumugon sa tawag ng Diyos, lalo na kapag linggo na sinasabing, magtipon tayo, magsimba kayo. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanila, kapayapaan ang ibibigay ninyo. Hindi ang inyong mga sarili, kapayapaan. At sabi, kung maibigin sa kapayapaan, ilagay lang natin kunyari dito, no? Kung maibigin sa kapayapaan ang mga taga-Kamba, magiging maginhawa ang pamumuhay ng mga taga-Kamba. Pero kung hindi nila tatanggapin ang salita ng Diyos, magiging miserable ang buhay ng taga-Kamba. Pero bahagi po yun, no, ng mararanasan ng isang propeta. Pwedeng tanggapin, pwedeng ayawan. Pwedeng kilalanin, pwedeng ipagtabuyan. Pwedeng kilalanin, o pwede rin naman pasunurin. Iba-iba po talaga, no, ang karanasan naming mga pari o ng mga misyonero. Depende sa bawat lugar kung saan mas hinahamon na ipahayag ang mabuting balita. Sa mga pagbasa natin, sinasabi sa unang pagbasa, hindi ito hanap buhay. Hindi dapat pinagkakakitaan ang pagiging propeta. Ay magandang suriin. Ano ba? Nagiging mukhang pera na ba kami? Hingi na lang ng hingi? Para ba sa sarili? Nakikita nyo ba na ang hinihingi namin ay para sa amin? Ay magandang i-wake up call din yan. Na nawawala na tayo sa tunay na kahulugan ng misyon. Ulitin ko po, no? Huwag matakot kasi God will always provide. Isa pong karanasan ko din nung una, no? 2 years ago, nakakatakot din. No? Ano bang aabutan ko sa solidad?
Ano bang mayroon? Anong wala? Yun yung madalas na nakikita. Walang banyo, kung ano man. No? Pero 2 years na ako. Pinabayaan ba ako ng Diyos sa solidad? Hindi naman. At sa karanasan din ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kailangan lang na, yung bang punong-puno dapat tayo ng pagpapasalamat. Sa pakikiisa natin kay Kristo, na siya rin naman ay hindi pinabayaan. Maraming biyaya na dumarating. Ngayon nga, may gawain tayo. No, sa umpisa lagi, pag kami nagmi-meeting, ang laging problema, may pera ba tayo? Yan yung humahad lang eh. So pag meron tayong gawain, ay wala tayong budget. Ay hindi tayo makausan. Pero sa mga nakalipas, pinabayaan ba tayo? Hindi naman. God will provide. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, God will provide. Kailangan lang sa atin sumunod. Hindi sa atin manggagaling ang kung anuman na kailangan natin. Sa Diyos yan manggagaling. Kailangan lang natin magtiwala. God will provide. Basta't kumalma lang tayo. No? Kumalma lang tayo. Kung may problema, okay lang yan. Pagdaanan. Kung may away-away, okay lang yan. Pagdaanan. Hanggang marating natin ang pinakadulo. Hanggang sa matapos natin ang ating mission. Pakiulit nga po ulit, God will provide. Sabay-sabay.